Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about propitiation. So, ano nga ba yung propitiation? Sabi dito, propitiation refers to the sacrifice that observes and sacrifices God's righteous wrath against sin, turning His anger into favor. In the Old Testament, sacrifices symbolize atonement, but they could never fully appease God's justice. In Christ, however, God Himself provides the perfect propitiations, so Jesus bore the wrath we deserve, and by doing so, reconciled us to God. This act flows entirely from God's grace. His love moved Him to satisfying His justice through the cross. So propitiation guards both God's holiness and His mercy, providing that the salvation is both costly and secure. So, ito po yung ibig sabihin ng propitiation. Ito yung righteous wrath of God against sin. So, yung galit sa Lord sa kasalanan. Pero dahil napawi yung kanyang galit, ang natira na lang pag-ibig, pabor, at biyaya. Ito yung nangyari sa atin. Ito yung ginawa ng Diyos sa atin. In the Old Testament, sacrifices symbolizes atonement. And God Himself provides the perfect propitiation. Yung pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo sa krus, ito yung propitiation, ito yung bumawi ng galit ng Diyos sa ating mga kasalanan sapagkat tayo na ay napatawad. So Jesus bore the wrath we deserve, and by doing so, reconcile us to God. This act flows entirely from God's grace. Biyaya ito ng Diyos. His love moved Him to satisfying His justice through the cross. So, both holiness and mercy, hindi naging madali sa Diyos yung iligtas tayo. Sapagkat yung Panginoon, the Son of God, has to become human just like us and suffer the consequences of our sins. Pero siya'y naparasahan, siya'y napako sa krus upang yung galit ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan, ay mapawi na. Nung ating mga kasalanan, nilipat sa katawan ng ating Panginoong Kristo nung namatay siya sa krus. Sabi nga ni John 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Kaya kung sino mananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ligtas na. But whoever rejects the Son, this is the warning. Sino man ang nagre-reject, tinatatuwa, tinatanggi, o ayaw magsuko ng buhay kay Kristo, will not see life, for God's wrath remains on them. So, kung meron mang nakakatakot sa lahat, yung God's wrath, yung manatili yung galit ng Diyos sa atin. Kasi yung Diyos, banal yan. Yung kanyang puot, laban sa atin, is, actually, yung galit ng Diyos, hindi lang sa kasalanan pati dun sa gumagawa ng kasalanan. Kaya nga yung kaparusahan, hindi lang para sa kasalanan, pati dun sa gumawa ng kasalanan. So, kung hindi sumusunod ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Nananatili ang puot ng Diyos sa Kanya, dun sa taong nagre-reject sa ating Panginoong Kristo. Ito yung, meron tayong 3 points na kailangan natin maintindihan at maunawaan natin. Number 1, God is both righteous
and loving. Yung Diyos natin ay banal. He's a righteous God. Na yung Diyos natin, hindi siya corrupt na Diyos. Siya ay righteous judge. Kaya sa hukuman ng Diyos, kapag ang isang tao makasalanan lumapit, meron ng sentence yan. Hindi sasabihin ng Diyos na hayaan mo na lang yan, patawarin na lang yan, ganun. Ang isang righteous na judge, paparusahan kung sino yung nagkasala. At walang pinagkaiba yan dito sa mundo kapag para maintindihan natin yung righteous judge. Merong isang sabihin natin merong mag-asawa, sample lang to yung anak nila pinagsamantalahan and then later on pinatay. Napaka brutal, pero literal nangyari dito sa mundo. And kung ikaw yung parents, anong mararamdaman mo talaga? Wrath. Yung sobrang galit ng galit ka sa outrage na pangyayari na yon, sa gumawa ng kasalanan na yun, sa kasalanan mismo, and even to the person na gumawa ng kasalanan. Merong wrath. That's wrath. Isipin natin na yung Diyos, merong ganong wrath because He is the Holy God. Tapos merong mga karumal-dumal ginagawang tao, diba? So nakakaramdam ng Diyos ng wrath, ng buot. At the same time, yung Diyos natin, siya pa yung judge. So siya yung judge na yung sabihin natin yung talagang gumawa ng kasalanan, diba? Dumanas ng ganong paghihirap sa kamay ng ibang tao. Now, yung mga tao na yun, pag humarap niya sa judge or sa Diyos, pag nakita mo yung judge, hindi pinatawad, basta pinakawalan na lang. Iisipin natin, diba, na ang Diyos, yung judge na yun, corrupt. Kasi, basta na lang pinatawad diba? Ang Diyos, kahit kailan hindi pwede maging corrupt. He's a righteous God, and at the same time, He is loving. Kaya, merong matinding yung Diyos mapagmahal, yung Diyos ay righteous. Ang isang righteous, kapag guilty, dapat parusahan. Pero at the same time, you love the person. So, merong pagmamahal. Lalo na pag ikaw ay tatay or nanay, diba? Na judge. Pagka yung anak mo, ang paparusahan, diba? Parang merong dilemma. That's why yung point number 2, God's problem is justification. Kung merong problema na ng Diyos, of course, wala siyang problema in real life. Pero the dilemma is God's problem is justification. Paano mo mapapawalang salang isang taong nagkasala? Paano mo mapapawalang salang isang taong that God forgive those sinners? Kasi pag pinakawala lang tayo ng Diyos, that's a violation of His nature. God is love. God is good. God is righteous and holy. Ang solution ng Diyos is God's propitiation. Ano yung propitiation? Sabi the 1 John chapter 2, He is the propitiations of our sin. And not for us, not just for us, but both of the sins of the whole world. Siya yung kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para sa kasalanan sa libutan. So, to make propitiations for the sins of the people, yung propitiation na yun, ay ang ating Panginoon na namatay dun sa krus. Binawi niya lahat ng galit ng Diyos. At lahat ng galit ng Diyos, kinuha niya sa kanyang katawan. Tayo mga kasalanan, kinuha yung kasalanan natin at nilagay sa katawan niya at inabsorb niya lahat ng galit at buot ng Diyos sa kasalanan at naparusahan yun sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why napaka-importante na alam natin to. Kaya tanongin natin sa Lord, Lord, galit ka pa ba? Sabi niya sa'yo, hindi na. All I feel for you is love because of our Jesus Christ. Hope